bago pa nagkaroon ng malinaw na hangganan ng liwanag at dilim. May isang digmaang yumanig sa langit at lupa. Sa isang panig, ang tagapagtanggol ng sangkatauhan, si Spentimania, kasama ang mga Diyos ng liwanag. Sa kabilang panig naman, ang hari ng kasamaan, si Angermanio, pinuno ng mga Diyos ng pagkabulok at kasinungalingan. Ito ang digmaang tinawag na Gumaization, ang walang hanggang banggaan ng kabutihan at kasamaan. Ngunit sa gitna ng digmaang iyon, may dumating na nilalang na hindi kabilang sa alinmang panig. Isang halimaw na kayang lumunin maging ang langit at lupa, si Azay-Dhaka. Sa unang pagkakataon sa kanilang pag-iral, napilitan ng liwanag at kadiliman na gawin ang imposible. Magkaisa, at sa pagsasanib ng dalawang magkasalungat na kapangyarihan. Isinilang ang isang presensyang lampas sa kabutihan at kasamaan. Isang Diyos na higit pa sa lahat ng Diyos. Ang kanyang pangalan, Ahura Mazda. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Dahil matapos ipanganak ang Diyos na iyon, ang unang mga naging biktima ng kanyang kapangyarihan ay ang mismong mga Diyos na kanyang mga kaibigan. Kaya ang tanong, bakit niya ginawa iyon? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren, at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 21. Transcendence. Sa pagpapatuloy ng kabanata, makikita natin si Ahura Mazda na sa wakas ay kumikilos at nagsisimula ng umatake. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ng narrator kung sino talaga ang Diyos na ito, isang nilalang na matagal nang kinikilala bilang the Supreme God, at tinatawag din na the God Beyond Gods. Noong ika-7 siglo BCE, siya ang Diyos na higit sa lahat na sinasamba ng mga sinaunang Persians. Para sa kanila, siya ang pinakamataas na pinagmumulan ng liwanag, kaayusan, at kapangyarihan. Ngunit kahit sa Avesta, ang banal na kasulatan ng Zoroastrianism, nananatiling isang misteryo ang tunay niyang pinagmulan. Walang malinaw na salaysay kung paano siya nagsimula. Walang tala ng unang paglitaw. Ang naiwan lamang sa kasaysayan ay ang mga bakas ng isang kapangyarihang tila matagal nang umiiral, isang presensyang lampas sa ganap na pag-unawa ng mga Diyos at maging ng sangkatauhan. Ngunit ayon sa mga sinaunang kwento, may isang pangyayaring nagbago sa takbo ng lahat. Isang araw, bumaba sa isang lungsod sa Persia ang hari ng mga Diyos ng kasamaan, si Angermanio. Sa kanyang pagdating, agad na nilamon ng apoy ang buong lungsod. Nasunog ang mga tahanan, nagliyab ang mga lansangan, at sa gitna ng kaguluhan ay nagtakbuhan ang mga tao upang iligtas ang kanilang buhay. Habang sumisigaw sila ng tulong, tahimik lamang na naglalakad si Angermanio sa gitna ng nagliliyab na syudad, tila nasisiyahan sa pagkawasak na kanyang dulot. May ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya na dapat magsiluhod ang mga hangal na tao na ngayon ay nanginginig sa takot sa kanyang presensya. Sa kanyang paglalakad sa nasusunog na lungsod, napansin niya ang isang babaeng mag-isa, nakaupo sa lupa at nanginginig sa takot. Dahan-dahan siyang lumapit. Mahinang humihingi ng tulong ang babae habang papalapit ang Diyos ng kasamaan. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang matinding liwanag ang sumiklab sa pagitan nila. Isang tagapagtanggol ang dumating upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Siya ay si Spentimania, ang Diyos na tagapagbantay ng sangkatauhan. Mariin niyang ipinahayag na hindi niya hahayaang gawin ni Angermanio ang nais nito sa mundo ng mga tao. At ayon sa narrator, sa pinakapayak na anyo, ito ang simula ng pinakadakilang tunggalian sa pagitan ng liwanag at dilim, isang kwento kung saan ang kabutihan ay lumalaban upang pigilan ang kasamaan. Hindi nag-aksaya ng oras si Spentimania. Sa isang iglap, isang mabilis at napakalakas na suntok ang tumama sa mukha ni Angermanio. Sumiklab ang sigawan ng tuwa mula sa mga mamamayan. Dumating ang Diyos na nagbabantay sa kanila, at agad silang ipinagtanggol. Ngunit habang nagdiriwang ang mga tao, kitang-kita ang matinding galit sa mukha ni Angermanio. At dito na ipinakita ang iba pang guardian gods na kaalyado ni Spentimania. Naroon si Armati, God of Earth. Si Emeritat, God of Plant. Si Osha, God of Fire. Si Horbitat, God of Water. Si Shatra, God of Mineral. At si Bohomana, ang God of Cattle. Ngunit hindi rin nag-iisa si Angermanio. Kasama niya ang mga Diyos ng kadiliman. Si Druge, God of Falsehood. Si Trovi, God of Impurity. Si Zerek, God of Uncleanliness. Si Sour, God of Wrath. Si Taromati, God of Defiled Earth. At si Akamana, ang God of Vermin. Ang banggaan ng dalawang panig na ito ay tinawag na Gumaization, ang banal na digmaan ng kabutihan at kasamaan. Isang digmaang inaasahang magpapatuloy magpakailanman.
Ngunit sa gitna ng labanan, may kakaibang nangyari. Biglang kumulog ang kalangitan. Naglabasan ng napakaraming kidlat sa makakapal na ulap. At mula sa kadiliman ng langit, may isang presensyang unti-unting lumilitaw, isang nilalang na mas nakakatakot kaysa sa alinmang Diyos sa digmaan. Napatanong si Spentimania kung ano ang nilalang na iyon. Maging si Angry Mania ay napatingin sa kalangitan at napabulong. Anong klaseng halimaw, iyon? Ayon sa narrator, ang dambuhalang nilalang na lumalabas mula sa ulap ay hindi kabilang sa panig ng mabuti, ni sa panig ng masama. Ito ang purong anyo ng kaguluhan. Si Azzy the Haka. Isang napakalaking halimaw na may maraming ulo at isang presensyang kayang yumanig sa langit at lupa. Sa unang pagkakataon sa kanilang pag-iral, napatingin sina Spentimania at Angry Mania sa isang kalabang ngayon lamang nila nakita sa tanang buhay. At sa sandaling iyon, ang dalawang Diyos na walang tigil na naglalaban ay naharap sa isang realidad na mas malaki kaysa sa kanilang tunggalian. Liwanag at dilim. Mabuti at masama. Ang dalawang puwersang iyon ay matagal nang naglalaban. Ngunit ngayon, napilitan silang lampasan ang kanilang sariling hangganan. Sa loob lamang ng ilang sandali, nagliwanag ang dalawang Diyos. Ang liwanag ni Spentimania at ang kadiliman ni Angry Mania ay unti-unting nagbanggaan, hindi na bilang magkalaban, kundi bilang dalawang puwersang napilitang magsanib upang harapin ang mas malaking panganib. Liwanag at dilim. Kabutihan at kasamaan. Dalawang prinsipyo na matagal nang naglalaban, ngunit sa pagkakataong ito ay napilitang lampasan ang kanilang sariling hangganan. Sa pagsasanib ng dalawang magkasalungat na kapangyarihan, isang bagong presensya ang isinilang, isang nilalang na higit pa sa karaniwang Diyos. Isang kapangyarihang hindi na maaaring ikulong sa panig ng mabuti o masama. Isang super god. Ang bagong nilalang na iyon ay agad na nagtipon ng kapangyarihan sa magkabilang kamao, liwanag sa isang kamay, kadiliman sa kabila. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang nagkakaisang puwersang iyon patungo sa kalangitan. Sumabog ang isang napakalakas na enerhiya. Yumanig ang langit. Yumanig ang lupa. At matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, may nagsimulang bumagsak mula sa ulap mga piraso ng katawan ng halimaw na si Azzy the Haka. Unti-unting lumiwanag ang paligid. Sa isang atake lamang, ang nilalang na kayang hamanin ang parehong liwanag at kadiliman ay tuluyang nabura sa mundo. Napagtanto ng lahat na ang kapangyarihang iyon ay nasa ibang antas. Agad na lumapit ang mga guardian god sa bagong nilalang. Tinawag nila siya, umaasang ang kaibigan nilang si Spentimania pa rin ang nasa loob ng bagong anyong iyon. Ngunit habang pinagmamasdan nila ang presensyang nagmumula sa kanya, halatang hindi na nila ito makilala. Ang kapangyarihang iyon ay hindi na katulad ng dati. Walang sagot ang nilalang sa kanilang mga tanong. At sa susunod na sandali, bigla siyang kumilos. Sa isang iglap, winasak niya ang kalahati ng katawan ni Armati. Nagulat ang lahat ng guardian gods. Sa harap mismo nila, pinatay ang kanilang kasama. Napatanong sila sa isa't isa, bakit gagawin iyon ng kanilang kaibigan? Ngunit may galit na sagot ang nilalang. Hindi raw siya ang Spente na kilala nila. Maya-maya, dumating din ang mga Diyos ng kadiliman. Nang makita nila ang nangyari, kumpiyansa nilang sinabi na malinaw ang resulta ng pagsasanib, na naig ang kanilang hari. Ayon kay Drudge, ang nasa harapan nila ay si Angry Mania, na tuluyang nanaig laban sa kamalayan ni Spenta. Ngunit hindi nagustuhan ng nilalang ang sinabi. Sa isang iglap, isa sa mga Diyos ng kadiliman ang biglang namatay. Naguluhan ang lahat. Bakit papatayin ng kanilang sariling hari ang kanyang kaalyado? At sa malamig na tinig, nagsalita ang nilalang. Hindi rin daw siya si Angry Mania. Doon nagsimulang manlamig ang pakiramdam ng lahat. Unti-unti nilang napagtanto ang katotohanan. Ang nilalang na nasa harapan nila ay hindi na si Spenta, at hindi rin si Angra. Ito ay isang bagong Diyos. Isang presensyang lampas sa kabutihan at kasamaan. Mula sa kanya ay dumadaloy ang isang nakakikilabot na killing instinct. Sa takot, napasigaw ang ilan na tumakas na sila. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang galaw lamang, pinakawalan ng nilalang ang isang napakalakas na pag-atake. Sa loob ng isang iglap, nagkadurog-durog ang mga Diyos ng liwanag at kadiliman, walang kalaban-laban-laban sa bagong kapangyarihang nasa kanilang harapan. Pagkatapos ng katahimikan ng labanan, muli siyang nagsalita. At sa pagkakataong iyon, ipinahayag niya ang kanyang pangalan. Siya raw si Ahura Mazda. Ang banal na Diyos na lumampas na sa hangganan ng mabuti at masama. Muling bumalik ang tagpo sa kasalukuyan. Sa loob ng arena, ang lahat ng kilala at makapangyarihang Diyos na naroroon ay sabay-sabay na nakaabang sa hudyat ni Jarl upang simulan ang laban.
Halos pare-pareho ang kanilang postura, ang mga katawan ay tila kusang naghahanda, para bang sila mismo ang sasabak sa arena anumang sandali. Ramdam sa buong lugar ang tensyon. At nang magsimula ang laban, agad na kumilos si Ahura Mazda. Parang isang bumubulusok na bituin, mabilis siyang lumusab patungo sa kanyang kalaban. Hindi siya nagatubiling gamitin ang kaparehong atake na minsang nagpulbo sa makapangyarihang halimaw na si Azzy Dehaka. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang plano. Tapusin ang laban sa isang atake. Ayon sa narrator, maging ang mga nanonood sa arena ay agad na nakaramdam ng isang napakabigat na presensya, isang purong killing intent na tila kayang pumatay kahit hindi sila ang target. Isa sa mga unang nakaramdam nito ay si Ares. Kahit hindi naman siya ang inaasahang tatamaan ng atake, kusa pa rin siyang napadepensa, parang may likas na babala ang kanyang katawan sa panganib na paparating. Hindi niya mapigil ang magsalita. Sa simula pa lang ng laban, all-out attack agad ang ginawa ni Ahura Mazda. Ipinaliwanag pa ng narrator na sa torneo ng Apocalypse, kung saan ang karahasan ang tanging sukatan ng lakas, halos walang sino man ang nagduda kung sino ang paboritong manalo. Ang Super God. Ngunit sa kabila nito, hindi umatras ang underdog ng laban. Ang Diyos na inaakala ng lahat na mahina lamang ay handa ring sumabay sa bilis ng pag-atake ni Ahura Mazda. At sa isang iglap may nangyari na walang sino man ang inaasahan. Sa isang galaw lamang ng kanyang katana, hinati sa dalawa ng batang Diyos ang katawan ni Ahura Mazda. Walang kahirap-hirap, kitang-kita sa mukha ng Super God ang matinding pagkagulat sa napakabilis na pangyayaring iyon. Ayon sa narrator, mula sa katana ng Nameless Young God, muling naghiwalay sa dalawa ang katawan ng Super God. At sa mismong sandaling iyon, napasigaw si Ahura Mazda. Imposible. Hindi niya matanggap ang nangyari sa kanya. Sa sumunod na panel, sumabog ang katawan ng Super God sa isang napakalakas na pagsabog. Natulala si Ares sa kanyang nasaksihan. Ilang ulit niyang kinuskos ang kanyang mga mata, tila ba hindi makapaniwala sa nakita. Napabulong siya sa sarili. Baka pagod lamang siya kaya mali ang kanyang nakikita. Ngunit sa isip niya, may isang tanong na patuloy na bumabalik. Talaga bang pinatay agad si Ahura Mazda sa laban, ng isang hindi kilalang batang Diyos? Sa tabi niya, si Hermes ay pinagpawisan ng malamig. Tahimik ngunit malinaw niyang sinabi na hindi na mamalikmata ang kanyang kapatid. Iyon talaga ang nangyari. Mas lalo pang nagulantang si Ares sa narinig. Samantala, mula sa pwesto ni Jarl, malinaw niyang nakita ang mismong lugar kung saan sumabog ang katawan ni Ahura Mazda. At matapos ang ilang sandaling katahimikan, inanunsyo niya ang resulta ng laban sa buong arena. Sa loob lamang ng isang iglap, ang Outer God na si Ahura Mazda ay malinaw na natalo sa laban. At ang tumalo sa kanya ay isang batang Diyos, si Muramasa. Hindi may pinta ang ekspresyon ni Cuchulainn. Ang Diyos na inaakala niya mahina lamang, at minsan pa niyang tinulungan, ay lumabas na isang halimaw sa larangan ng labanan. Samantala, si Zeus ay tila namangha. Ayon sa kanya, hindi iyon simpleng bilis lamang. May bagong Diyos na naman na lumitaw sa kalangitan, isang nilalang na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Isang kapangyarihang kayang pumatay ng makapangyarihang Diyos sa isang iglap. At ang Diyos na iyon ay si Muramasa. Ayon sa tala, ang laban ay natapos sa loob lamang ng 1.8 segundo. Ang teknik na ginamit niya sa pagpatay kay Ahura Mazda ay hindi man lang naisulat sa mismong manga panel, isang bagay na lalo pang nagdagdag sa misteryo ng kanyang kapangyarihan. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng